ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sa kayo sikta mini na nga pondok sa reliyon. Ayaw ninyo na pasakupi. Ang gitukod lang ni Lord Jesus mo'y atong pasakupan. So naay pangutana. Bisag unsay pangutana, bisag kinsay pangutana, tintirtino na muna. Kaya nga ato din pagbayan sa kamaturan. Pero I'm sorry yun kung naay masakitan. Kaya klaro yun niya kinay pangutana, no? So sorry yun, no? Kung masakitan ta, kaya ang gitukod lang yun ni Lord Jesus at ito, no? Dili sister, pwede niyo mo itukan sa kanapundok, pwede pong dili, no? Okay. Asa makita sa Bible Aysa kadali ah, kadali. Aysa mama. alam mo video. Dili kay video aysa kadali. Kailangan makabir ang picture. Kay mga viewer mo, ano akong pangutana that asa makita sa Bible na ang mga pastor nga naa sa uban sekta iya sa yawa sa imong matod pa sa imong gikaingon kaganina dili man ka mag-judge asa man na makita. Ang akong ingon nga mo judge kanang dili sila maluwas. Pero mini ba nga magtutudlo mo judge na diya o mo ingon tang mini. Now, anong mini ang mga pastor sila chika? Sorry ha. Anong mini ang mga pastor tungod kay dili sila sakop sa gitukod ni Lord Jesus? Mo na basihan. Kung sakop ka ni Lord Jesus, tinuod ka nga magtutudlo. Pero ang mga pastor, membro sa mga sikta, therefore, mini sila nga magtutudlo. Now, kinsa man ang tinuod nga magtutudlo sa katawan sa Diyos, balikan na to nga mga pare. Ang mga pare, pastor na. That is why na-iword pastor sa Episo 4:11. Ato ni basahon na, before siya mukotloan Ano makaluin po mo mga igsoon. Sa Episo 4:11, sa katawan sa Diyos na mga pastor. Ato basahon. Ang mga gasa niya mao nga ang uban mga gihimong mga prophet, apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebangelista, o ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Mao ni ang mga pura paroko. Now, ang pastor sa Bunagin Baptist Methodist, mini na nga magtutudlo, ano man? Dili kang Lord Jesus ang mundo kay lang gipasakupan. Kinsa man dayang magtutudlo sa katawan sa Dios, balikan na to basa ang Bible. Gipadayag 5:10. Mao ni ang mga alagad sa Dios kanang pastor na pare, pero pastor na dili pare, mini na nga magtutudlo. Instrumento na sa yawa. I'm sorry yun, pasayloan ko ha. Pasayloan ko. Ako balikan basa. Gipadayag 5:10. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. So ang alagad sa Dios nga motiman sa iyang katawan, mga pare. Ang pagkapastor mga igsoon, buhat lang na sa pare. Ang pare, ang pastor na pare na sa parokya. Ang pastor na magtutudlo na sa mga eskwelahan. Ang pare na magtutudlo na sa mga eskwelahan, mo na nadumalag Ateneo. Ang mga pare na nagsangyaw, mo itong mga apostoles before sa pagsugod sa Christian religion. So sister, I'm sorry girl. Pasayloan yun ko. Basta pastor sa laing sikta, since ang sikta dili tinukod ni Lord Jesus, mini na magtutudlo. Kay only the pastor of the church founded by Jesus Christ na mao ang mga pare, sila lang yun ang authorized na magtutudlo. I'm sorry yun, no? I'm sorry yun. Kasi loan ko niya. So ako balik ko mga igsoon, ayaw mo pagtuo sa mga pastor sa laing sikta kay mini na magtutudlo. Ang tuuhan ninyo ang mga pastor na pare sa gitukod ni Lord Jesus kay mo na ang tinuod na magtutudlo. Sorry gigayo, hindi tayo mo niya. Kaya di man yun po hindi mo ingon kung kaparehas na. Kaya there is only one church founded ni Jesus Christ. Kung sarag yun. Kung mauna ang simbang katoliko. And remember ha, kung wala ang simbang katoliko, walay protestante. Kung wala ang Katoliko, walay Baptist, kaya Baptist gikan sa Katoliko. Kung wala ang Katoliko, walay Bunagin, kaya mga Bunagin gikan sa Katoliko. Kung wala ang simbang Katoliko, walay saksi ni Juba, kaya mga saksi ni Juba gikan sa Katoliko. Kung wala ang simbang Katoliko, walay Sabanista, kaya mga Sabanista gikan sa Katoliko. Kung wala ang simbang Katoliko, walay Iglesia ni Cristo Felix Manalo, kaya ang mga membro gikan sa Katoliko. Si Felix Manalo mismo gikan sa Katoliko.
Kunang sulig yung kayo, wagin tayo may mo, no? Ayaw yung kung yung pagkasata, kay igurag yung kong gawali sa gitudlo ni Lord Jesus, nga ang mga pari mo iyang mga lagad, ang mga pastor na pari mo iyang mga lagad, dili ang mga pastor sa lain sikta, kay wala na ikwinta, kay tinukod ng tao ang ilang sikta. Kunang sulig yun, wagin tayo may mo niya, mga yung basaylo niya, no? Pero never kung muingon na dili sila maluwas, never na. Ang simbang Katoliko, dili muingon nga dili maluwas ang lain sikta, dili. Judgment pa na. Pero ngayon nga mini ba na napundok, mini, kaya ang ito ko ni Lord Jesus, man ang simbang Katoliko. So diya lang tamo ingon nga mini, diya lang tamo sundik klaro. So sister, sorry yun, no, wag tayo memo diya. Kay ang kang Lord Jesus, radyo mo yung promote, wala na ilayan. So napay pangutan na. O, siya pangutan na. No, dili man ta mamisunal. Mo sulti lang ditag tinuod. Nga, mini ng pundok ka, kay ang kang Lord Jesus, ray tinuod. Ay pangutana, ayaw mo ka kuan, ayaw mo ka kaha. Kaya ang inyong pangutana, makatultabang ko na sa ulan. Kunya, at the same time, matuduan ko mo. Kay, ang mga membro magod sa mga sikta, mga igsoon, kung tanaw nato na sa stick sense, biktima lang na sila sa founder. Ang mga founder, mao gito ang instrumento sa yawa. Kanang nagtukod sa born again, instrumento na sa yawa. Kanang nagtukod sa baptist, instrumento na sa yawa. Ano man, nahanamay kang Jesus, anong nagtukod mo man silang ila? Si Lord Jesus Christ nagtukod na iyang katawan, mao'y naghimo sa Biblia. Unya, ilang yung ispaton ang Biblia. Ingno nila nga sila mo'y magtutudlo sa Diyos. Nya ang Biblia, di man ila, iya man sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Pero tungkol kay doon na tayo freedom of religion, bisag kinsay mo angkon sa Biblia nga ilaha, di manakakon sa gobyerno. Lumantay lang ining kamatay nimo kay dito gika sa impyerno. Usasan gika sa Ginoo dito. So wala, no? Sorry kayo ni sister kung nasakitan ka sister, pero dili to pagpasakit din sa imo, ha? Ang ako lang iklaro nga ang mga for example, ako, magtukod ko pundo. Unya, ako lang order sa ako ang membro kay ikaw, pastor na kanako, bro. Usama na ito magtuho nga siya tinuod na pastor na ako na may founder sa pundok na iyang pasakupan. In like manner, ang tanang mga sikta, ang mga founder sa mga sikta, mini na mga magtutudlo. Nga sa diretsyo nga pagkasulti, ang nagtukod ng iyang kaugalingong pundok, instrumento sa yawa, aron pagbungkag sa kang Lord Jesus. Pagkita may mo niya mga isuon. So napay pangutan na? Huwag pangutan na? Kaya niya mata, di man kami mga Katoliko magod atong laro na kaming mga Katoliko di may magsakasaka sa mga balay sa lain sikta aron danihon sila nga mubalhin sa Iglesia Katolika. Pero ang mga lain sikta mo'y magsakasaka sa mga balay sa mga Katoliko aron daoton ang Katoliko aron mubalhin sa ilang grupo. Pero wala nato nagibuhat. Ano man? We love them, we respect them. Ato silang di mahal o kirespeto. Ako, naaraman sila diyan, mga ilang pauno na, ilan na. Pero tungkol kay ilang ginawat ang Katoliko, mga din sa plaza, harap-harap ni Muwali, na ang nagdawat sa simbang Katoliko, instrumento sa daog sa demonyo. Sorry yun, wala kayo may mo diyan. Ano man? Kaya ang simbang Katoliko muna, nitukod ni Lord Jesus. Tayo daw mo pangutangita, history, kinsay nagtukod sa simbang Katoliko, napay makita niyong tao. Nanamatay na lang ng mga batid sa nagtugi sa ubang sikta, bisan sa Amerika, namalhin na lang Katoliko ang ilang mga debater. Ano man, wagin sila ay makita, kinsang gawana ang nagtukod sa simbang Katoliko. Gawas ni Ginoong Jesucristo nga gilansang sa cross. Maura gini-founder. Maura gini-founder sa Roman Catholic Church. So, kinsa may magkahatag ninyong history niya na doon ay laing tao nga nagtukod sa simbang Katoliko, ipakita. Gawas ni Lord Jesus. Wala na lain mga isuon. Kita lang sa kanila mga Katoliko na malin sa sikta kay mabigay o gamay, manglood ayon. Ano man, wa man siya kasabot sa iyang relihiyon. Ano wa kasabot sa relihiyon? Kay mosimba man lang o maglinog o magbagyo. Mosulod man lang og simbahan kung maglinog na o perting kusuga. O nang walihag din mao, diretsyo tuko. So, mga iso, no? I'm sorry yun, pasayloan yun ko.
Moingon yung ko nga kanang mga pastor sa lain sikta mini na magtutudlo. Ang question na pagina sa Bible nga dunay mini na magtutudlo. Nawato ba sa nang 2 Pedro 2:1. Gingon din eh. Ingon nga kanadto may mini nga mga propeta, mutunghaw sa diya kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Dali man mo ana. Mutungha, mut pasabot ulahi. Asay una hanggang Jesus. Ang mini ulahi. So mga igsoon kung mga Katoliko simbag yun mo matag Domingo. Mawagani mga igsoon nga ang adlang Domingo diyan sa kalendaryo gikolora ng pula. Kamantay mo sa kalendaryo nga ang adlang Domingo gikolora ng pula. Ano may numduman sa mga Christian nga mananang adlaw nga musimba sila sa ilang magbubuhat. Pero ang question pag yun, kinsa man ang nagbuhat sa kalendaryo? What yun? Kinsa may nagbuhat sa kalendaryo? Nga ang mga sikta mo daw sa Iglesia Katolika, pero sa ilang balay, ang kalendaryo, pwedeng nagkuha. Kinsa na nagbuhat sa kalendaryo? Mga igsoon ang nagbuhat sa kalendaryo, ang ika-137 nga leader sa Christian religion, nga gitawag og Pope, nga mao si Pope Gregory XIII. That is why ang kalendaryo gitawag og Gregorian calendar. O sa tuiga, 1582. According sa history, wala pa'y nakatupong sa pagka-bride ni Pope Gregory XIII. Gilaliman mo mga igsoon, ang dagat sa adlaw, nakuha niya accurate. Accurate. Ang lihok sa adlaw, nakuha niya. Ang lihok sa kalibutan, naapsan niya. Oo nga, huwag na gani matapos ang tuig, nanay kalendaryo nga bago. Ano man, accurate. Bright kayo na si Pope Gregory XIII. Mga kamo mga protestante, I'm sorry. Inyo magidawat ang Katoliko, ayaw mo gamit ang kalendaryo. Lain, mapugaayo ka. Sige, mugdawat sa Katoliko, diya sa inyong balay, dako mong kalendaryo, nga nagbuhat na si Pope Gregory XIII man. Kung ako, simba ko, bumila ko sa Katoliko, diya ko mo gamit ang kalendaryo. Nga naman, sa Katoliko wala. Sige, tagdaw sa Katoliko, kunya sa itong balay, dako kay kalendaryo, kunya nagbuhat na si Pope Gregory XIII. Ika-137 na leader sa Christian religion. Sorry pero wala ka mamuhi-muhi ito lang iklaro. So napay pangutana. Ako ibalik ni Brad Ramon, no? Kung wala'y pangutana. Insaway pangutana mga igsoon. Ayaw mo kata, Katoliko magkabili, pwede mo mangutana. Never being mamisonal, unlike sa mga pastor na sigigdaon, ang mga Katoliko, mga palahubog. Wala ginayla. Yes, nagkakatulik ko palahubog. Pero ang question, gisugo ba na sa simbahan? Muna kung kinsa ning mga palahubog na natin pag binutan na po mo. Kung dami na itaw ninyo ng pagkapalahubog, o kamuna po'y nakadaon, kami pwede panalipod na mo sa simbahan. Kamu pwede po ninyong palahubog, mo nang nadaon ang simbahan. Kamu mga palahubog, undang na yung taon mo. No? Undang na yung taon mo. Pero mga iso na ito basahon. Nga di yun makasulod sa langit ang palahubog. Tungkol kay dili makasulod sa langit, siguro may impirno. Ato basahon ang balang kasulatan. Makasulod ba sa langit ang palahubog? Dili. Muna kung na yung palahubog din pagbago na yung taon mo. Kay gawas na nadaot ang simbang Katoliko ninyo, di bagid mo kasulod sa kingharian sa Ginoo. Delikado pag maglangoy-langoy mo sa impirno. Ato masahon. Ono Korinto 6:9. Pero imang i-download. Gingon din eh. Cellphone, mapasa rin. 9. Pero mapasa na ko Yara. ang pangalan. 9. Sa ulay doduha na sa kamo nga mga daotan dili makasunod sa kingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kaya mga tao nga makigilawason o nagsimba mga Diyos o mga mananapaw makigilawas sa isig lalaki o isig babae. Kawatan mga hakong, mga palahubog. Perfect laro hakil. Mga palahubog. Dili makasunod sa kingharian sa Dios. Lang kung may mga palahubog din pagbago na gino, kay impas yun mo yung nagkamatay ninyo. Kaya di yun makasunod sa langit ng palahubog. Kaming mga Catholic defender, pwede po namong pakigbisog aron manalipod sa simbahan. Pero pwede pong pagdaog ini mga palahubog. May mga palahubog.
kining ilang mga parente sa mga palahubo, ang ilang muduaw sa sementeryo, ang ilang giduaw na sakit sa atay kay palahubog og kanduay, pagduaw sa sementeryo, nagdalaw og kanduay, naghalan og kanduay. Ha! Tabla pa'y itiwasan, ninoon ang namatay, pagawa na giinom dati mo ba na? Saan? Wala may sulod-sulod og simbahan, musulod naman og simbahan kung nanay katalagman, makainom-nom naman og Ginoo kung maglinog ng magbagyo, pero wagani, dawat limpyo. Munang, wagi, nakalagin sa'yo, no? So, naay pangutana, kumalikod, Katoliko mga dili, pwede ka mangutana. Ayaw ka balaga kay dili yun may mapasakit personal. Di may pareha ng malay chikta na magsigig daw sa Katoliko. Mga Katoliko, iya siyawa, daghang na preso. Yes, daghang Katoliko na preso. Kaya nagaman po Katoliko. Gamay lang protestante na preso. Kaya gamay lang po protestante. Tagata mo analogy mga igsoon. Asa mo kakita o daghang tipase? Sa usa ka sako o sa usa ka kilo? O kapay tipase, no? O kapay tipase ang bugas. Asa mo kakita o daghang tipase? Sa usa ka sako o sa usa ka kilo? Siyempre, kung daghang tipase, dito sa usa ka sako. Gamay tipase, dito na sa usa ka kilo. Pero ang question ba, sa usa ka sako, asay daghan, tipase o kanang maayong pagkagaling? Daghan ang maayong pagkagaling. Mao po na ang simbang Katoliko. Daghan ang simbang Katoliko, pero mas, og daghang Katoliko ang nagtuan og dautan, pero mas daghan ang buotan. Tanawa sa inyong barangay, ipa pilay nagpusin, di pilay kawatan, di pilay tulisan. Ikumpara sa mga buotan, di ba daghan ang buotan? Ang mga kaisunan na ito, protestante, sige gingon na luwas na buotan na, pero nag-lecture ko niya sa Kanukutan Jail. Mga it was 2012 na malagi pastor na preso. Oh. Pero ay son, ngano sa simbahan ka gitukod ni Lord Jesus na may dautan? Ngano? Tungod kay mauni ang gingon sa Ginoo dinhi sa mga kasulatan nga sa iyang katawan dunay daghang dautan o dunay mga dautan. Jeremia 5:26. Gingon din daghang dautan sa akong katawan. Sama silang manginitag og mga langgam. Apan ang buot nilang nitagon mao ang mga tao. Ako balik ko na. Daghang dautan sa akong katawan. Sama silang manginitag og mga langgam. Apan ang buot nilang nitagon mao ang mga tao. Daghang dautan sa akong katawan. Ano ni gingon sa Dios? So mo pa sa buot wala gidinay sa Dios na siya katawan daghang nagbuhat og dautan. Wala na sa simbang Katoliko na po yung mga dautan ay kawatan, ay tulisan, ay palahubog. Pero ang question, isugo ba na sila sa simbahan? Ang tubag, wala. Sa gingon, sa Ginoo, iya pag-isugo, iya katawan, ang magbuhat ng dautan, wala. Kinsa man ang desisyon? Ang tao. So kung doon ay dautan Katoliko, ayaw siya maoy sawaya, ayaw idamay ang simbahan na iyang ipasakuhan. Kay wa gina sila subua na magbuhat og dautan. Kung daghang Katoliko palahubog, siya mo'y sawaya, ayaw ang simbahan Katoliko, kay wa siya subuan. Kung sa mga isultis, pare, hindi ko magmisa. Hindi ko magmisa, pare, kuingon siya. Mga isultis tapos ng misa, panlakaw ka mo, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Kung mga isultis, pare, di man kuingon ang pare. Mga isultis tapos ng misa, panlakaw ka mo, kutod sa inyong makitaan, kawata. Di ba musulti ang pare, anak? Tapos ang misa, paglagaw ka mo, kung sa inyong makitaan na nagtagay, yaro sa tanduay. Di pa mo inuwan ng pari, anak? Oo. Tapos ng misa, paglagaw ka mo, kung sa inyong makitaan na gwapa, lipa. Di pa mo sulti ang pari, anak? So kung doon ay ripes, palahupong kawatan tulisan ng mga Katoliko, iyan ang desisyon. Wala mo ang iyang relihiyon. Manay klaro mga igsoon. Si Judas, sa pagmudi ni Judas, ato dahil idamay ang 11 apostoles, ang tubag, dili. Sa diyan si Lucifer, nisukol sa Diyos o ngayon mong yawa, idamay ba nato si San Miguel, si San Gabriel, si San Rafael, ang tubag, dili. In like manner, kung na'y Katolikong dautan, siya mo'y sawaya, ayaw iapil ang simbahan na iyang ipasakupan. So, aso tayo sin, kung na'y pangutana, pwede na mo mangutana. So mga ison, ako'y libro, no?
Na ako'y librong nasulat, basi ganahan mo, ako ni-introduce ninyo. Pirmado na ni sa atong kati obispo na si Bishop Wilfredo Manlapas. Pirmado po ni sa pari nga iyang gi-assign nga mo check ani nga mo si Father Mike Cabrera. Pirmado po ni sa akong manghod nga pari nga may basa po ini si Father Isagani Hosol, anahimong rector dito sa Osaki City sa St. Mary's Theological Seminary. Naana po, humana po ng check, wala pa i-message si Father Jonathan Saavedra, ang kasamtangang safety director sa Diocese of Tagum, pero ang iya ngalan na diniscover kay iya naman yung na-check. Now, kung sa may contents nini, ang contents nini mga isuon, nganong ang mga Christian gitawag o Catholic Church. Nganong ang leader sa Christian religion gitawag og Pope. Nganong ang Pope gitawag og Holy Father. Kinsa ang 666 kay sumala sa mga Sabadista, ang simbang Katoliko kuno 666. Nalimtan din ako ang saksi ni Jehovah kaniya, no? Ang saksi ni Jehovah, ang iyang unang ngalan Bible Student Movement, yung nahimong IBSA, International Bible Student Association. Dahil pagka 1931, gilisan og ngalan Jehovah's Witnesses. Ang nagingon na ang simbang Katoliko 666 mao ang Pundok Sabadista. Muna gining Pundok Sabadista, I'm sorry yun, si Ellen G. White, diha dito si Yawa. Ang founder sa Sabadista, nga ilang gila propeta nga si Ellen G. White, instrumento dito sa Yawa. Kay siya, ang iyang pastor, iyang itolerin, na si Oria Smith. Si Oria Smith nga pastor sa Sabadista mo ay nagbuhat og basahon nga ang niya gimbuhatan niya nagduin sa kalo sa Santo Papa nga gitawag og tiara unya sa kalo sa Santo Papa iyang gibutangan og 3 ka 6 og iyang gipamaligya tinungdan nga daghang dituo sa mga Katoliko og bibalhin sa ilang grupo. So dinhi may bawa ninyo kinsang tinod na 666. May bawa ninyo din mga igsoon nga ang founder sa Sabadista nga si Ellen G. White, siya po ang 666. Mabasa, makompute na ito ng iyang halat. Dini may bawa ninyo mga igsoon nga nung na Biblia nga may papel panahon ni Jesus. Dini may bawa ninyo mga igsoon kinsay nagbayad sa Biblia into chapters and also into verses. Dini mabawa ninyo mga igsoon unsa ang secret tradition. Ang gitudlo ni Lord Jesus nga wala masulat sa Biblia. Kanang gingon sa walang kasulatan sa Juan 21:25 nga daghang gibuhat ang Ginoo nga wala masulat. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong ang pagtuo sa mga Christians ang usa ka Dios mao nga Amahan ang Anak ug ang Espiritu Santo. Santos nga Trinidad. Dini may bawa nato mga igsoon kinsa si Ginoong Hesus. Tao ba nga nagpaka-Diyos o Diyos nga nagpaka-tao? Kaya according sa Iglesia ni Cristo Felix Manalo o sa Jehovah's Witnesses, Jesus Christ is not God. So dini may bawa ninyo nga si Lord Jesus, tao nga Diyos nga nagpaka-tao, dili tao nga nagpaka-Diyos. Dini may bawa ninyo mga igsuon, nganong mag-celebrate ang Pasko, nganong Disyembre 25 ang Pasko. Makwenta maginagamit ang nasulat sa Biblia. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong gitawag og Misa de Gallo ang siyang kaadlaw before sa Christmas Day. Dini may bawa ninyo mga igsoon unsay papel ni Mama Mary sa redemption o sa ato ang eternal salvation. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong magrosaryo ta o nganong balik-balikon ang rosaryo. Dini may bawa ninyo mga igsoon unsa ang 7 ka sakramento. Dini may bawa ninyo nganong bunyagan man ang tao, nganong bata pa bunyagan na, nganong dili naman himon sa suba ang bunyag, nganong diha naman sa simbahan. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong konfirmahan man ang mga Kristiyan nga nabunyagan naman. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong ang Santos nga Misa ang Hulyo nganong ang katapusan paghapon sa Ginoo gitawag man karon og Hulyo Eucharis o Santos nga Misa. Dini may bawa niyo mga igsoon nganong mangumpisal man ta sa pari nga bagina sa Bible nga ang pari mangumpisal man po, that means makasala gyapon. Dini may bawa ninyo mga igsoon nganong diugan man ang masakiton, ang uban dili magpadihog kay mamatay daw. Unsaon nga magtawag og pari nagtinga naman mo nang pagabot sa pari sa hagdan bugto na ang iyang diugan mo nang pari mo pasakinlan. Dini may bawa ninyo mga igsoon kinsa ang tinuod nga alagad sa Dios.
pastor ba nga dili pare o pastor nga pare. Dili may bawa ninyo mga igsoon, anong kaslon man ang tao, ano ang simbahan o Christian religion, di man mutugod sa same-sex spirits, lalaki, babae. Dili may bawa ninyo mga igsoon na bagyong gingalian sa langit o maningkamot magita aron ta makasulod sa langit. Dili may bawa ninyo mga igsoon na bagyong purgatorio. Dili may bawa ninyo mga igsoon unsang impierno, silot nga walay katapusan. Dili may bawa ninyo mga igsoon ngano manguros ang mga Kristiyanos. Kaya ng uban manguros lang mo lipak. Jesus Maria Jose. So kung lipak, di kay mundo kung panguros. Dili may bawa ninyo mga igsoon unsa ang kaluwasan ug kung saon man aron maluwas. Dili may bawa ninyo mga igsoon unsa ang reliyon. Kay sumala sa mga protestante sa binig nga mga pundok, why reliyon nga makaluwas. Pero tanawan ninyo ang lances mga igsoon. According to them, why reliyon nga makaluwas. Pero mabaptismuhan na ta sa ilaha, muingon nga luwas na ta. So, klaro ang lances, no? Klaro ang limbong. Dili, may bawa niyo mga igsoon. Live na ka? Nganong mo, kinsa man ang santos. Nganong mo dangot ta sa mga santos. Dili, may bawa ninyo mga igsoon. Nganong mag-celebrate ang All Saints Day. Dili, may bawa ninyo nganong mag-celebrate ang All Souls Day. Dini may bawa ninyo ang Halloween religious day na. Dini may bawa ninyo ngano nga mga Christian doon ay mga larawan. Ngano mo halok kwanta sa rebulto sa mga santos. Dini may bawa ninyo unsang relics kanang kabilin sa mga balaan. Dini may bawa ninyo ngano magpista man ta. Ang uban dili mo to pista pero mo sikreto pamista. Sakpa na mo ang sabanista na mista. Mingon lang po din noon, wa man ko mukha o baboy brad, pansit naman, pista ramang yapon. Ngano mukha o tag baboy? Ngano mukha o tag dinuguan? Dinhi inyong ibawan. Ngano mo inom man ta, pero dili paghubog-hubog. Nganong Domingo man ang ato'y sisimba, di man Sabado. Nganong ang celebrate man tag Kwaresma kada tuig. Nganong ang pizza sa Kwaresma mag-usap-usap kada tuig. Nganong muhalab man ta sa simbahan. O nganong dunay misupak sa simbahang Katoliko. So mga igsoon, ato makaigsunan kung Katoliko nga gusto makakatol o makatudlo sa ilang pamilya, kini makatabang ni sa inyo ha. Napo ko'y gikumpal, duha lang ni kalibro nga akong idala, uno man ni kalibro akong nasulat, duha lang ni kalibro nga akong idala, na pulos pangutana, guide questions and answer. Mga pangutana sa langsikta nga itong itubag o mga pangutana na ito sa ila na dili nila matubag o magkabuan silang tubag. So kani 100, kani 250, baga man eh. So giyaguan ko ni sulat man eh suon, tuod sa ako ang experience sa mga lali, no? O sa kasibot na makatabang sa pagpanalipod sa matuod na simbahan. So, magamit kayo na ninyo mga isuon, no? So, naay pangutana. Ako'y balik ni Brad mo, no? Basig, naay mukabit pa bro, o napay gusto mangutana. Kaya mga isuon, salamat, no? Pero, kung naay pangutana, narako dili sa doon. Okay, so mga igsoon, loto si Bro Chris, basig na mo ipangutana. No, nahara si Bro Chris. Katoliko man ka, di katoliko, kung mangutana ka, lumagon ka sa husto, katubag sa mga pangutana. Pero, may pangutana? Ate, sige, ali. Ate, dili, so, sige, pangutana mo, no? Katoliko, di katoliko. Andam ang safety mo tubag sa inyo ang pangutana. Bisa ko sa inyong pangutana para mahayagan ta sa tinuod na kanabang pagtulunan nga dito sa itong timbahan. Pero dito sa padayon ta maigsoon para makarelax na gamay atong pagkanta ito ang kaning choir ay ato ang senior, no? Siya ay nagkumpit na mong kanta, siya na po iniawit, no? Halag ni para sa atong tanan sa grupo sa Catholic Faith Defenders. Okay bro? So, alin na bro, kaya para okay. Maslingan, mga amigo, mga igsoon ko dihat ng Kristo, may gabi kanatong tanan. Oh, murag hapit na magpasko ni Ali. Nauna ba yung mga lantern? Murag wapat, pero nanay Christmas light.
pwede na siguro tayo makatag ka ng pampasko. Kita nasab nato ang mga langkang sa gawas. Pasko na sa pagkataw sa atong magluluwas. Hinang pagdilugdog nga sa pasungat dito. Sabayad sa pasensya lang mo Pasahon na tanan bro. Masahon na. Oh, pasahon na tanan. Nagana no? Mag-live ka niya kabago na. Hello Brad, may gabi Brad. Pila ka tao nagtanaw?
Nananaw ba? Kada sa tanan? Hindi, live na nananaw di Sulsol. Di Sulsol. Karoon na. Yan na may mga natuloy ato ni out. Kaneo. Ano pare naman, sumasaon ako ni tanan. Ha? Masaon ako ni tanan. Dili na ako pumasa. Ano ito ba? Ano ba? Ay bawaan pa nato niya. Ano income. Iba-iba ang pare sa bayan sa punyang kasal. Wala na po tanan pa? Orang maura. Nga na kailain. Ipan dito sa man. Sa pamatuhuran Okay lang ano. Ato may bawa. Orang to. Orang to doang. Ato doa. Ipan wala. Ako na ka. Ako na wala. Ano ba isa? Asa sa Biblia na si Maria Diyos nakawa ayaw pag pinumpot. Kailangan na. Manadam. Natigo. Manadam. Tulo na. Dire na ko magtubag. Ay. Saan man ako na pakita na ko na sana. Ako ulit basa. Ay, ko basa. Ini ang kasagarang natugian sa lokal na pagkakatunan. Tunay na kasibahan, pananalangin na inutusan. Yan ang mga kami kung nagaling na mga katawan. Akong sabay ipagod na simbahan, mauntinunod, Iglesia Katolika. Katolika Romana, ang simbahan ito po, kung mauntinunod. Salamat. Salamat kayo. Oto ang ato ang composer nga siya po niawit sa iyang i-compose na lawiton pahinungod sa ato ang grupo sa Catholic Defenders. Okay, doon ay daghang mapangutana. Gamit ang ato ang Facebook page na kanang gigamit sa online, no? Nga pagpamatuod. Okay. So, bro, unsay pangutana? Ipatubag ko na to sa atong speaker, bro Chris Soso. Ang unang pangutana sa online, asa sa Biblia nga si Maria Diyos ng awa ayaw pag binutbot. Kasi ngalan niya bro, Si Brad Umandam. Latigo Mandam. At may gabi, Brad Latigo. So, Umandam. Pang Latigo, ganda siya, no? Nga, pangandam kay Latigohon. So, Brad Latigo Umandam, ang simbang Katoliko, wala din magtudlo nga si Santa Maria Diyos. Wala ka na, no? Inyo na ng butang-butang nga si Mama Mary Gila namong Diyos. Pero kaming mga katawan sa Diyos, sorry kayo ha, for using these words, no? Ang simbang Katoliko, Manggod, Brother Umanda, mo ni ang simbang Katoliko ko ni Lord Jesus. That is why ayos katawan sa Diyos ang kami. So, ang katawan sa Diyos sa simbang Katoliko, wala magtudlo na si Mama Mary Diyos. So, imora ng kasumangil. So, next question mo, sa ito isa. Ang question gikan kang murag gihapon kang Latigo. Naibawaan ba nato diha nganong income tiba-tiba ang pare sa bayan sa bunyag, kasal o misa? Mura man isip Brad Umanda mong nasina, no? Pero masawa na ito mga igsoon, kinsa kayo mo dawat sa halat, pastor ba nga dinig pare o pastor nga pare? So Brother Latigo Umanda, malatigo yung gaya na yung pangutana ron, no? Kaya mabasa yun sa Bible bro, nga sa pare nagyon, ang pare nagyon mo dawat sa halat. O pilay income, o, at ikaw na lay doon dito sa parokya bro, kung basig na sila record. Pero atong nang isulti ka ron, nga nung doon ay halat para sa bunyag, kasal, o kung sa ito isa bro? Sa Misa. misa. Kasal o bunyag. Okay.
Kinsay mudawat sa halad para sa Dios? Pastor ba ka dili pare? Pastor ba sa lain sikta? O pare sa katawhan sa Dios? Ato basahon ang Ezekiel 44:30. I'm sorry, 44:30. Dira. Ang una ninyong abot o ang tanang halad ila sa mga pare. Ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. So muhalat ta sa simbahan pare mudawat aron panalanginan ang atong balay. Pero adto ta sa pastor sa laing sikta, purdoy gyud ang atong panimalay. Joke lang, no? So muna bro, salamat kay bro ha. Na dinhi tinaw gyud nga sa pare ihatag ang halad alang sa Dios. Now, ang pwesto na po niya, Bunyag, kasal. nganong na ay amount na ilang giingong bayad ang bunyag o kasal. Maigsoon ang sakramento wala na bayad. Pero tungod kay dunay mga hitabo nga nagpabunyag ang pobre og dato. Unang ni Diyos pare gibunyagan ang dato. Mihatag siya og dako sa pare. Nakakita ang pobre, wala mo dayon og pabunyag kay di siya ka-afford sa kwarta nga gihatag sa dato. Nabatikdan man na sa pare, hinungdan, nagiklaros pare. Ang halad sa mga sakramento, butangan na ito amount. Aron ang mga pobre, klaro na nila, bilay ilang katagot. Sa unang panahon, ang halad para sa bunyag, 5 pesos. Pero naay dato, kuhatag yapon o 100. Pero ang pobre, di na siya muingon na gamay ra, kaya ang simbahan di mo naman na 5 pesos lang ang halad sa bunyag. Halad na, dili na bayad, kaya ang sakramento, dili baligya. Doon na lang kay muhalad lang ta, kay mauna ang gingon sa Ginoo na ang simbahan, mudawat yun og halad, o nanginanglan yun og galas, kwarta aron igasto sa simbahan. Ang pare mukaon man na musulog man po ng sinina, so kinahanglan na sa kwarta. Mao nga ang simbahan nagpahinungod niya o honorario o stipend. So dili na sweldo kung dili palimpais pare, pero pwede na gihapon nato ng gamitan of term na sweldo kay mo na magalay ang common, mo na malay common nga gigamit. So ang bunyag doon na na-fix nga amount alang salad. Ang kasal doon na na-fix nga amount alang salad aron maiwasan ang komparison sa dato o pobre. Kaya ang dato o pagpakasal dako ang ihatag. Pagtanaw sa pobre, gamay di siya kapon, di na lang siya sa magpakasal, ipon-ipon lang o nang giiwasan na sa simbahan. Gihatagan sa simbahan o amount na kaya sa mga pobre. Pero wa na magpasabot na kinanglan yung ka muhalad aron ka magkasal o magpabunyag. Kaya kung wala kay kwarta ang simbahan mo bunyag na, kung wala kay kwarta ang simbahan mo kasal gihapon na. Kaya ang sakramento dili lagi baligya. Pero kita nga mga magtotoo na kabalo nanta nga ang simbahan doon ay panginanglan, mga material nga panginanglan, that is why muhalad punta sa simbahan. Kinanglan ba kita muhalad? Atong basahon ang 2 Corinto 9:6-7. Mo na mga isuon, pero dili ta obligado nga mo hatag yon. Actually, mo hatag sa mga dagkong amount or unsa pila ba'y kandidat. Kung wa kay kwarta di ka kakaya sa 5 pesos, mudawat ng pare og 2 pesos. Na ato basahon ang 2 Corinto 9:7. Busa kinahanglan mo hatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto o dili magbagot mo ni maghuna-una nagipugo siya kay ang Diyos na higugma sa naghatag na palipayon. Mao na ni ang sa New Testament. Sa Old Testament 10% yun ang ihatag. Nabas Bible Malakias 3:8 ato sa 10. Okay, no? So, gidawat nato tanan, no? Bisang kung sa'yo panguntanang na ison. Dili sa Malakias mga isuon sa Old Testament, 10% yun. Kanya mo dawat, pari, labot. O labot ng mga pastor sa lain sikta. No?
Kanang imong pundok brad latigo manda wa na ilabot. Pero mukumbra mo sa inyong membro, wa po may labot inyo man ang membro. Pero kung ingon mo nga iya sa Ginoo ng inyong pagdawat og 10%, diha na ang mali nimo kay wa mo ilabot sa Bible. Now, Malakias 3:8. Buhatag bagid ang katawhan og 10% sa base sa Balaod sa Old Testament. Niya mangutana ako, matalo ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo o mga halad. So nagi 10% sa Old Testament. Pero sa New Testament, ingon na atag sumala sa imong gusto. Mao na kamuhalag ka sa simbahan way magsuot imong pila. Doon nalay amount ang libutan sa bunyag sa kasaluguban pa aron maklaro sa mga pobre na maura na iyang hatagon. So brother, latigo, kung nasina ka, pagkatulik ko, magpari ka, mag-ubra ko kagdan ko dito. Kasi bro, nasina lang niya ito yung suon ba? Kasi pare yung mga so, pero sorry kay brad, sorry kay bro. Sorry kayo, pero kuha magong kayo, bro, mapangahason magulay mong tulos, pangutana, kung nang ingunana ko na pagtuwag. So, sorry kayo, pero salamat kayo sa imong pangutana. Salamat kayo, brad. Okay, bro. Last lang. Same person, latigo mandam. Nganong pare naman raman minom sa komunyon? Pare lang ang moinom karon sa dugo sa itong Ginoo nga makita. No? Siya lang ang moinom. Ano man? Aron paglikay o pag-maintenance sa kaning hygiene. O aron paglikay na madugay ang misa. Sa una mga igsuon, pagsugod ni Jesus Christ and even sa 180 or sa 1st century, literal pa ang mga Christian nga mo inom sa kupa sa dugo sa itong Ginoo o mukaon sa pan o sa lawas sa itong Ginoo. Pero pagdagan sa mga Katolikan, ang pare na lang ang mo inom aron malikayan ang pagkadugay sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ang Santos nga Misa mao na ang Last Supper o pagpadihapon sa Ginoo o kapag pangaon mga igsuon more or less 1 hour lang na. Dali karon di naman ta mawaaptan og 1 hour. Pero sa unang panahon 1 hour na kay after sa Julis pangaon, pag humag pangaon, mokonsulta bang ginikanan sa ilang mga anak, unsay mga dagat sa ilang adlaw-adlaw buluhaton. Pero sa pagdagan sa mga katuigan, ang Last Supper, that is why 1 hour lang na kayo na natapusan sa panihapon, no? Na ang 1 hour i-allocate kina sa pagkonsulta sa mga anak. Now, pagdagan sa mga katuigan, ang pare na lang mo inom, ano man, doon na may gitawag na itong church development. Namidaghan na ang mga Katoliko. Ang manimba halos na 1,000. Tag 2,000, tag 3,000, tag 5,000. Kung ang 1,000 nga nanimba, tagsaon pa na o painom sa kupa, maabdan yun mo sa kadlaw. O niya, mapasipalahan ang dugo sa itong Ginoo. Kaya ang uban, pagtungap niya, kaya ang iyang essence o substance, lawas na Ginoo, pero ang iyang dagway, binog yapon. Or ang binog, ang unod na dugo na ni Jesus, pero ang iyang dagway binog yapon, ang iyang lasa binog yapon. So pag inom sa mga ordinaryo, importante batanon, mo inom siya, mo yun siya, kuhaan man dahil eh, halang man dahil eh. So iya matuto. So mapasipatan ang pagkabalaan sa dugo ni Kristo. Unang giiwasan na mga igsoon sa paghabot sa panahon na i-develop na ang Christian religion. Pero, kung pare lang ang miinom sa dugo sa itong Ginoo, nagpasabot ba na nga ang katawhan na nanimba, wala siya kainom sa dugo sa itong Ginoo? Ang tubag, wala. Ano man? Ang atong gikalawat, lawas na sa Ginoo. Pag-ingog lawas, na adiya ang unod ug dugo. Kay walay lawas na pulos dugo, walay lawas na pulos unod. Ang lawas, unod o dugo. Ato basahon mga igsoon ha? Na
Pagdagan sa mga katuigan, ang gigamit sa simbahan, mao na po ning giingon ni Lord Jesus na ang mukaon kanako mabuhi hangtod sa kantura. One size 47. Unsay giingon ni Lord Jesus? Mao ni ang gigamit sa simbahan. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako sa samang pagkaagi. Ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Ang mukaon kanako. So wala na giingon ni Lord Jesus, ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo nga mo'y gisaysay sa 50 ngadto sa 51 sa Magyapong Kapitulo 6. Giingon din ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili kay mamatay. Ug ang pan na bumihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So wala na mingon ang Ginoo din sa ana sa ubos, ang giklaro na din sa ubos ang Ginoo, ang mukaon kanako mabuhi kanako. Buot ni pasabot ang atong gikalawat na ostiya, nakalawat na nato ang unod ug nainom na po nato ang dugo ni Lord Jesus. Kay walay lawas nga pulos dugo, walay lawas nga pulos unod. Ang lawas unod ug dugo. Mo ning giingon dinhi akong balikan. Ug basa. Ang buhi namahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi sa bako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Ang mukaon kanako. Mo na mga ison, ayo mo kabalaka. Sa atong pagpakalawat bisan gustiya nga atong ikaon na inom na nato ang dugo. Kay lawas man ni Jesus. Ining pakalawat sa pare, mingon man ang pare, lawas ni Kristo. Di man mingon ang pare, unod ni Kristo. Muna bantay ka ha. So brother Latigo, handa mo umandam. Pag ingog lawas ni Kristo, nainom na nato ang dugo o nainom na namo ang dugo o lawas ni Lord Jesus. Pero sa pagsugod ni Lord Jesus, yan yung giklaro sa mga apostoles, ang mukaon sa kong unod o minom sa kong dugo. Pero sa pagdagan sa mga katuigan, sa gitawan na itong church development, ang gigamit sa simbahan, mao na itong ingon sa Tingkuino sa Juan 6:57, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. So muna Dumag, no? Salamat sa Nemo Brad na nangutana, no? Napay pangutana, bro? Wala? Okay. Yes, salamat. Din ay personal nga mangutana. Sabi pa sa mangutana, basin doon ay dahil pong mangutana. Katoliko man ka, or dili katoliko, pwede mong mangutana, no? Kaya ang simbahan katoliko, kung kita'y magwali, mudawat at pangutana. Pero ang atong maisong di katoliko, kung sila'y magwali, di na batok mo, dawat at pangutana, muna kalainan, diya sa itong simbahan katoliko. Kaya kita, mudawat at pangutana, mangita pa ta, o mga tao nga mangutana, mga uhat pa ta, kinsay mangutana. Muna pangutana mo, sa gusto niya pangutana, aron mawala ang kalibog sa ito, kanang kikalibgan, kabayan sa magtulunan. Okay bro, ang ating son, no? Ali bro, personal sa mangutana. Amo to kung siya ang gusto ipangutana mo na nga siya may bahala o kung siya ang pangutana o manghinaot ko nga matinaw siya sa tupag sa pangutana. Okay bro. Ano lang bro? Brian Bono. Ini pangutana lang sa kuba nga most kasagaran mo sa katuliko para sa ko kabunyagan bata pa. Nga pangutana sa ko kining mga dagko na mo mabunyagan pagyapon katuliko. Okay bro, kita katoliko, mabunyag mga bata. Nga pangutana, kung dako ng bata, mabunyag ba po ng katoliko, malipok ito mga kapalyo bro. Yes, may suon. Sa pagsugod ni Jesus Christ of Tudlo, kasagaran ng gibunyagan mga dako. Pagdagan sa mga katuigan, ng mga anak sa Christian, sa mga nabunyagan, gusto na po nilang pabunyagan, gidawat na sa simbahan. Ano? Unsa magiday ang bunyag? Kanong bata pa bunyagan na? Kanong walo pa kadlaw bunyagan na? Kung sa magiday, pila mag-iedad? May soon, ang bunyag mauna ang tuli sa Old Testament. Atong basasawan ang Colosas 2:11. Ang bunyag mauna ang tuli sa Old Testament. Ano masabtan ninyo, kanong bata pa bunyagan na? So ang tubag niya, ang pipilong tubag, yes, bunyag yapong dagko. Mauna ang sa pagsugod ni Lord Jesus. Pero nganong karon bata pa bunyaga na, kung sa may gibasihan sa simbahan, niyara.
Tungod kay ang bunyag mao ang tuli. Kolosas 2:11. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi sa tuli nga iya ni Kristo. Mao na bunyag, kulatoy padayon para masabtan. Nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kaya sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. Kung sa pagbunyag usab kaninyo, gibanaw kamo uban ni Kristo. So, ang bunyag, mao ang tuli sa Old Testament. Now, pila kaadlaw tulion ang bata. Sumala sa balaod sa Ginoo, 8 pa kaadlaw tulion na ang bata. Atong basahon sa Genesis 17:5-9 ngadto sa 13. 8 pa kaadlaw tulion ha, unya ang tuli penting sa kita. Pero ano ipatuli man sa mga Hudiyo? Tungod kay kung dili matuli, hinginlan siya sa Dios. Dili dawaton sa Dios ang mga bata. Ato basawan ang 17:9 ngadto sa 13. Gingon din. Ang Dios mingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mo nga kaliwat ang kasabutan tali kanimo kanako. Kini ang tumanon ninyo. Ang kalalakinan ninyo kinahanglan nga magpatuli. Sukat karon kinahanglan tulion ninyo ang matang lalaki kung 8 na siya kaadlaw. 8 kaadlaw ha, tulion na. Ngano man? Ato padayon. Laki pa mga ulipon na nataw sa inyong balay ug ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini ang tuli unsa? Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo kanako. Ang magtag-usa kinahanglan magpatuli. Aging timaan diya sa inyong lawas nga magpaila nga ang akong kasabutan tali kaninyo kanako walay katapusan. 14. Ang dili magpatuli kinahanglan hinginlan kay wala man niya tumana ang kasabutan. So, isalikway ang dili patuli. 23. Gituli badayon ni San Abraham ang tanan bisan bata 8 kadlaw according to the law of God. 23. Niadto kayong adlaw gituli ni Abraham ang iyang anak na si Ismael. Ingon man ang tanan niyang mga ulipon nga natawo diya sa iyang balay ug kadtong na napalit niya ang tanang lalaki gayon sa iyang balay sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. So ang bunyag mao ang tuli. Ang tuli himuon bisag 8 pa kadlaw. Sakit ang tuli pero tulion ang bata aron mahimusa sa Dios. Now, ang bunyag mao man ang tuli. So, that is why nga bunyagan na bisag bata pa. Question. Nakabalo ba ang bata na kung dili siya matuli, hinginlan siya sa katawan sa Diyos? Ang tubag wala. Kinsa na sayon? Ang ginikanan. Tungod sa kasayonan sa ginikanan, iyang ipasiguro, iyang isiguro patuli ang iyang anak. Anong dili mahinginlan? In like manner sa Christian religion, ang ginikanan mo'y nasayot nga kung ang bata dili mabunyagan, dili siya mahiusa sa Diyos. Ang bata wala masayot kay wala pa siya sa age of reason. It means di pa siya kasabot. So tungod kay ang ginikanan nasayod man nga ang bunyag pakighiusa sa Diyos, pabunyagan dayon niya iyang anak aron mahiusa sa Diyos. Nabala sa Bible unsa ang bunyag? Naa. Galatia 3:27 mao na ang paghiusa nato sa Diyos. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Now, na magibata nagipabunyagan sa Christian religion para makumpon ginato, makonfirm o matinod o maklaro ginato ang tuwag na. Muna mag-exon na read the Bible yun. Ayaw sing paminaw ang mag-exonan na itong pastor kay Bini na magtutudlo. Paminaw sa nga pare kay diha ang atong magpagtulunan nga putli. Kay kung atong ta sa mga pastor, biktima kita sa sayop nga pagtulunan. Now, dili sa buhat 14 a 16, 14-15. Ang inahan lang mo'y nakapaminaw sa wali ni San Pablo, pero 15 gibunyagan. Apil ba ang iyang mga anak? Atong basahan. 14 nga to sa 15 sa chapter 16. Gingon din kung saan atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira na namaligyan panapton nga dagtong pula. Madlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli siya ng kasing-kasing aron pagwali sa mensahe ni Pablo.
Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unsa man ang panimalay? Maayos paghisgod ganing panimalay mo na ang asawa, bana ug anak. Kay kung asawa lang mo bana dili na panimalay, ang right to mana is couple. Sa Binisaya magtiayon. Pero kung ang magtiayon, makabato na ganing anak, diyan na mo gawas ang kulong panimalay. Sa kinat sila, pamilya. Sa English, family. Buot pa sa po, family, pamilya o panimalay, composed of mother, father, and children. So wala mga igsoon, nasa Christian religion, bata pa, punya ka na. Kaya mo na ang sugo sa Diyos. Ang bunyag, bawang tuli, walo pa kadlaw tuliw na, that is why bata pa, bunyag ka na. Jewish and Christian. Sa Jewish tuli, sa Christian, bunyag. So napay punta na, okay na ba ito bro? So kanang explanation bro, anong bunyagan ang bata pa? Kaya ang bunyag mo ng tuli sa Old Testament. Saya punta na dia bro? Okay? Saya punta na dia. Pwede ni istoryahan bro. Oh, boleh. Balik, no? Ang ang Katoliko, bubunyag bandang ko, wala yung pangutanan. So, usaon asa mabasa na ang Katoliko bubunyag ug madagko. So, mga bata man ang gusto na katong dagko daw. So, tanan nga ma-convert into Christian religion or Catholic Church, bata man o dagko, bunyaga na. Pero ito basa namunyag yun sila dagko. Kaya pagsugod sa Christian religion, mga dagko man ang makasabot, motong sila gimunyagan. Ato basahan ang 1 Pedro, buhat 2:38 di ay, no? Kung sa gingon sa Pangulo sa Christian religion, sa mga dagko, pabunyag mo, o niyatong higayon na 3,000 ka dagko nga tao ang dibunyagan sa Christian religion or Catholic Church. Gingon din buhat 2:38. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinanglan maghinulsulong magpabunyag. So dagko, kay ang sala bata, wa pa man siya hinulsulan, na personal sin. Sa ngalan ni Jesucristo, anong pasaylo ng inyong mga sala? Kung madawat ninyo ang gasa sa Diyos na mga Espiritu Santo, kaya ang sa Diyos alang man kaninyo sa inyong mga anak. So mani, bunyag, no? O sa tanang mga atua sa layo, tanan na pagkatawgon sa atong Ginong Diyos, mani ang tumpa katubag. Nangalipos Pedro kanila, o miadda nga nagingon, luwasan inyong kagalingon, sa silot, niya ipahantang nining lautang mga tao. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe, o nagpabunyag. So, dagko na kibunyagan, no? Naanay dagko kibunyagan. So, napay pungtana dia, bro? Okay na to yan. Ang pangutanan diri gikan kang Nick Sumili. Clarification lang, kanang pastor nga gisgutan sa Efeso, pastor ba na sa laing sikta nga tinukod og tao o pastor sa simbahan nga iya ni Kristo? Pastor na sa simbahan nga iya ni Kristo nga mao ang mga pare nga nagdumala og parokya. Ang pulong pastor, brother or sister, kinat sila na sa English shepherd, sa Binisaya magbalantay. O ang tanang pare, pastor. Pero dili tanang pastor, pare. So ang giingon sa Efeso 4:11, sakop na sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Dili na sakop sa Baptist, dili na sakop sa Methodist, dili na sa Saksi, sa Batista, kuman pa. Kung dili iya na sa simbahan na gitukod sa Dios. Butangan lang dia og term nga pastor kay gihatagan giklaro ni San Pablo ang mga buluhaton sa mga pare. Doon ay pare nga magtutudlo, kanang nagtudlo eskwelahan. Doon ay pare nga pastor, kanang pura paroko. Doon ay pare nga nagatiman sa pagsamyaw, evangelization, kanang mga misyonaryo. Doon ay mga pare nga mga propeta, kanang maka-predict sa mga dagan sa panahon. So, iya na sa simbahan nga gitukod sa Dios ang disputan sa 4:11. Walay labot diya ang mga protestante, Baptist, Methodist, wala sila labot diya. Ila lang nang gi-squat, no? Ila lang nang gi-squat. That is why, so in short, ang pastor diya pare. In short, ang tanang pastor, ang tanang pare pastor, pero dili tanang pastor pare. Okay.
kani siguro po kumutuman kay maulay sa mga utana personal, pero mas nindot to nga siya ta personal mga utana, pero kaya lagi maulay sa mga utana mo na nga ato gisogo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia na ang mga bata o nagsugo ang Diyos na bunyagan ang mga bata? So word for word, why mabasa nga mingon ang Ginoo bunyagin niyo ang bata? Pero ito lang kasulatan basahon magsabton, so atong sabton nga ang tuli mao ang bunyag o ang pagtuli imo sa 8 ka adlaw. Nya mo ang bunyag, that is why sa bunyag imo una bisan bata o 8 pa ka adlaw. Now, ang mga kasulatan ba basahon og sabton? Yes, ano basahon ang San Lucas 10:25. Ya, segunda na to sa buhat 15:27. Now, at sa may gingon din 25, San Lucas 10:25. Yara. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balawan og misulay pagbitik kang Hesus, nangutana siya. Magtutudlo unsay kinahanglan ko buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. So nangutana siya alang siyang kaluwasan. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giingon sa manimo kini pagsabot. Pabala kasulatan Sabto, basahon og Sabto. Ato pang segundahan, nga ang simbahan yun mo pasabot sa nasulat sa balang kasulatan, buhat 15:27. Giingon din Basahon og Sabto ba balang kasulatan pasabot ra atong basahon ang buhat 15:27. Musa among gipadala kaniyo si Judas ug si Silas nga mao'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ano isay-say man? Tungkol doon ay lisod sabton sa mga nasulat sa mga apostoles. Atong basahon ng 2 Pedro 3:16. Gingon din 2 Pedro 3:16. Kini mga butang nga iyang isgutan sa tanan niyang mga sulat. 2:16. 3:16. Kini mga butang nga iyang isgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamat o sa mga matutuohon sama sa ilang himo sa ubang bahid sa kasulatan o sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Dunay lisod sabton sa iyang mga sulat. Tinungdan nga atong sabton ang balang kasulatan. Gingon man sa balang kasulatan nga ang bunyag mao ang tuli. Unya tuliw man ang bata bisag 8 pa kadlaw, hinungdan nga ang bata bunyagan na po bisag 8 pa kadlaw. Kaya ang balang kasulatan basahon o sabton. So, muna ito ba? Okay? So, okay, siguro. Ang pangutana gikan kang Ted Pampanga. Wala man sa simbahan na Katolikos sa Biblia. Sa ato pa dili simbahan sa sugo sa Dios ang Katoliko. Wala daw simbahan nga Katoliko sa Biblia. Sa ato pa dili simbahan sa sugo sa Dios ang Katoliko. Katoliko word. Salamat sa mga nagtanaw ha, magkabis na nagtanaw sa live. Ted Pampanga. Tama na ang simbahan wala ginganlan ni Jesus ato kasahon. Pero nganong gitawag na Katoliko, diha punta mo basa. Ginganlan ba ni Lord Jesus diretso ang iyang gitukod? Wala. Pero nganong ang mga Christian mingon mga Katoliko sila? Atong basahon ang sunod. Sa Matthew 16:18, gingon din Musa sultihan ko ikaw sa Pinoong ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia is a Spanish word sa English, church. Kung bisan gali ang kabatayon, dili gayon makabuntong nini. So tinaw nga ang pagtukod ni Lord Jesus sa iyang simbahan, wala niya hinganli. Pero anong gitawag man sa mga Christian o Katoliko niya itong tuig 107? Mga ison, according to the history of the church or the life of the church founded by Jesus Christ, it was tuig 107. Gipaila sa mga Christian na Katoliko ang ilang reliyon. Kinsa ang ikatulong obispo sa Antioquia, si San Ignacio. Now, nanong gitawag pa nila Katoliko ang ilang reliyon niya tuig 107? Aron dili sila kalimot sa sugo sa Dios nga manglakaw o musangyaw sila sa tibuok kalibutan. Now, ato basahon ang San Mateo 28:19. Doon na ba'y mandate ang tagiya sa simbahang Katoliko o sa Christian religion nga musangyaw sila sa tibuok kalibutan? Yes! Gingon din siya ang nagingon, ang tagiya sa simbahang Katoliko.
Busa paglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan o gimuha sila nga akong mga tinunan. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan na o himuha sila nga akong mga tinunan kung bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. Ang mandate sa tagiya sa Christian religion, paglakaw mo sa tibuok kalibutan. Hinungdan na niatong tuig 107, gitawag sila Katolikos. Now, unsa man di ay ang gipasabot sa tibuok kalibutan. Kung ato nang gamitan og Greek word language, ang panglakaw mo sa tibuok kalibutan nagpasabot ng Katolikos. Katolikos meaning universal. Milokop pag yun sa tibuok kalibutan ang Christian religion, ato basahon ang Roma 1:7-8. Anong gitawag man na siya Roman Catholic? Ang Christian religion, ato basahon ang Roma 1:7-8. Busa gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma. Nagigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Roma ha gisulatan ni San Pablo. Hatagan unta kamong grasya og kalinaw sa Dios nga atong mamahan o sa Ginoong Jesucristo. 8. Una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So, ang Christian religion, may kuyanap sa tibuok kalibutan. That is why gitawag siya sa Greek language of Katolikos, meaning universal. Now, kung mabasa ang history, wadi laing founder sa Roman Catholic, only the Lord Jesus Christ. So, muna yung brother. Yes, tama, wala inanli. Pero anong migamit ang mga Christian o Roman Catholic or Catholic Church tungod kay ang sugo sa tagiya sa ilang reliyon na musangyaw sila sa tibuok kalibutan. Miabot sila sa Pilipinas 1521. Miabot sila sa Amerika 1450. During the time of St. Paul, miabot sila sa Spain. Natupan ba ni San Pablo ang nasod Spain na mo'y nagdala o Kristyanismo sa Pilipinas? Ato basahon ang Roma 15:24. So mga igsoon, ang nasod Spain natumban gina ni San Pablo. Roma 15:24. Naglaw ako nga mahimo ko na kini karon. Muapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Ug human ako malipay sa pagpakiguban kaninyo sa Makadiyot, tabangi ako sa pag-adto dito. So na siya ay journey going to Spain. When Spain was Christianized, ang mga Katoliko sa Spain mauna po'y nangitag laing lugar aron mangitag tao. O nakaplaga ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas na naitao. O dito ang iyang grupo uban sa duha ka pare, Father Pedro Valderrama, Father Andres Ordanita. Nisangyaw sila sa Pilipinas o nabunyagan nila ang mga Pilipino. Inungdan nahimutang mga Kristiyano. So mga brother na gitawag Roman Catholic ang simbahan. Sa religion. Kung kanang imo brother, I'm sorry, mini na nga pundok. No? Ikaw nga namutan na brother, huwag mo judge ni mo maluwas pa dili. Why? Because that is judgment. Pero mini ba na nga pundok, ay mong pundok, nagipasakupan, 1,000% mini na brother. No? So hawa dia brother. Pakitaan dito kung ni Lord Jesus, o dili ka mo itong ang simba Katoliko mo, dito kung ni Lord Jesus, try to study the history. 2023 naman karon, di man ako abot ng 2023 kung walay uno. Remember mga igsoon ha? 2023 na karon. O di na mo abot anak kung muaging uno. So muaging miagin ang uno. I-sense ninyo ang Christian religion sa anak sugod. According to the Bible, sa Lucas 3:20, sa Lucas 3:23, si Lord Jesus nagsugod og tudlo 300 nag-edad siya og 30. Namatay siya 33, so i-presume na to nga tuig 33 gitukod niya ang Christian religion. 2023 man karon, so i-minus na to ang 33 equals 1,990. Mao na ang existence sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus ang 1,990 years. Na unsa man simbahan na according to the story, there is no other church. Maurag yun ang simbahan Katoliko. So brother, salamat kay brother ha. Pero sorry kayo brother na nagtanaw sa Facebook, mini ginapundok na nabautismo nimo. Ayaw na, basta okay, biyain na, kaya may impirno na ta na. Pakita ang gitukod ni Lord Jesus, aron siguro kang mangaluwas. Siguro kang maluwas. Kanunay simba, ayaw pagkasagad.
Kay tingaling maulahi ang tanan. No? So, dapat punta na bro. Okay. Ang pangutana gikan kang Erson Casas. Wala. Ha? Kaya ani. Bro, may gabi eh. May gabi daw. Wala, sultan ko na na. Kung unsa tong sala against the Holy Spirit nga mapasaylo kung makasala ka sa Dios, Amahan mapatawad, ang second persona mapatawad pud ka. Nganong ang kung makasala ka sa Espiritu Santo, dili man ka mapasaylo o mapatawad. May gabi, Brother Son, no? Si Brother Son, taga-banda ni sa Sultan Kudarat, no? Nag-lecture man ko mga 2 months ago na dito sa Senator Ninoy Aquino, sakop sa Sultan Kudarat. Niya, napon siya dito, kaya dito man siya gikan niya, nagbali na siya lungsod sa Esperanza man siguro to, kay dito na po siya naminyo, no? May gabi, bro, salamat sa question, bro. Now, unsa ni sala against the Holy Spirit, nga dili man mapasaylo. Now, ato sa basahon, kung di bagin mapasaylo. Ato basahon ang giingon sa atong Ginoo ni Lord Jesus sa tagiya sa simbang Katoliko, na di gyud mapasaylo ang makasala sa Holy Spirit. Kung unsa nang sala, ato sa basahon. Sa Mateo 12, 30 at 31 at 32. Di mo din eh. Tungod din sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga daotan. Apan dili mapasaylo ang magsulti daotan batok sa Espiritu Santo. Dagdag ko yawa, no? Kinsa ba yung Holy Spirit? Ang magsulti daotan batok sa anak sa tao ni Lord Jesus, mapasaylo. Apan ang magsulti daotan batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo karon o bisan kanusa. Question, unsa man ang kasiya sa sala? Unsa man ang sala against the Holy Spirit nga ang tao di man mapasaylo? Una, once na dahil kang moingon nga si Lord Jesus Christ dili Diyos, si Lord Jesus Christ iya siyawa, nakasala ka against the Holy Spirit. Nabara sa Bible, ato masawang ang San Marcos 3, 28 nga 30. Dini mga ison, giklaro na ang pagpasipala ni Lord Jesus sala against the Holy Spirit. Ingon din eh. 28, dimani ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanan dautan nilang musulti. Apan ang tao nga nagsulti dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo. Kanang imong di ka mo to Holy Spirit, walay kwenta Holy Spirit, impasi ka diya. Kaya nakabuhat man siyang sala nga dili mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipila manggod ka mga tao nga nag-ingon nga siya giyawaan. Mo na una. Once ka mo ingon ang tao nga si Jesus Christ siya siyawa o giyawaan, once ka mo ingon ang tao nga way kwenta ang Holy Spirit, that is against the Holy Spirit. O never kang mapasaylo. May paywa na lang ka ba tao, ninikalbutan na kay siguro na kang na-impirma. Unsa man ang ikaduha, nag-ingon nga sala against the Holy Spirit? Ang sala nga imong balik-balikon, bisan nakabalo na kang sayo, pero imong tuyoon. Ako balikon. Nakabalo na kang mali na, imo na lang nabuhat, pero imo kiyapong tuyoon ang pagbuhat. Diha ka, nakasala against the Holy Spirit. Nabala sa Bible, ato basahon ng Hebrews 6:3. I'm sorry, 3 ba? O Hebrews 6? Hebrews 6:5 nga to sa 6. Gikan sila kasinatian na ibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios. Kung nagkatagamtam sila sa gaom sa umabot na katuigan, apanamiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpapabalik kanila sa paghinulsol. Kay gilansang nila pag-usap ang anak sa Dios o ilang ipakaulawan at tubangan sa tao. Unsay gingon? Apan dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol. Mga mga iso basta tuyuhon ka hindi mo ang pagpakasala, devil na kang magsaylo. That is sin against the Holy Spirit.
So salamat sa pangutana, no? Muna ang tubag, no? So basig na pa yung pangutana? Wala. Salamat sa mga nagtanaw, no? Live sa among Facebook, sa kuha mo lang di kami, di mo no? Pesusol, kaya na sila nagkuhanaw sa bye-bye. So salamat ninyo tanan, o napa po yung pangutana, nga po ang number mga iso, na 0912-7740-645. Na ako yung libro mga iso, again, ako introduce for the sake of the newcomers. Mga iso, pirmado na niya sa kanhi ni Obispo, Bishop Wilfredo Manlapas, kaya sa iya maning time. Pirmado na ni Father Mike Cabrera, kaya siya man ang bisugo pag-check ane. Pirmado po ni sa kumanghon nga pare, no, na himong rektor sa St. Mary's Theological Seminary sa Osami City. Unya si Father Jonathan Sapidra na naiya pangalan ni Discover, kaya siya may last na ni check ane. Ako malikon, dini may bawa ninyo anong mga Christian gitawag Catholic. Dini magbawa ninyo anong ang Pangulo sa Christian gitawag Pope, anong ang Pope gitawag Holy Father. Dini may bawa ninyo kinsa 666. Ang Sabadista, ang founder na 666. Pero kinsa yun ang tinod na 666. Dini may bawa ninyo mga isuon, anong ang pagtuo sa mga Christians, ang usa ka Diyos mo, Amang, Anak mo, ng Espiritu Santo. Dini may bawa ninyo mga isuon, anong na Biblia, mawa may papel sa una. Kinsa si Lord Jesus Christ, tao ba nga napaka-Diyos o Diyos nga napaka-tao. May bawa ninyo din Disyembre 25 bagyo na tao ang Ginoo, kanong ang celebrate ang Pasko, no? May bawa ninyo kinsa si Mama Mary, may bawa ninyo din kanong mag-rosaryo ta, kanong balik-balikon ang rosaryo. May bawa ninyo din kanong naisipin sacraments, kanong bunyagan ang tao bata pa, kanong mangumpisal magtaspari ang tao ra, kanong manguros, kanong unsa gyud ang reliyon, kaya according sa uban dili makaluwas pero mandani. Bantay mo Francis ha. Moingon ang lasikta, why reliyon nga makaluwas? Pero danihon ta mo pasakop sa ila, nya og babautismoan, moingon ang luwas na. Pagtaway klaro, no? So dini mga iso, may bawa ninyo anong mag-rosaryo ta, no? Anong balik-baliko ng rosaryo, anong bunyagan ng tao, anong bata pa, anong confirmant man, anong bunyagan na, anong ang Santos, ang katapusan panihapon, gitawag maon naman ang Santos nga misa, anong mangumpisal man sa pari, ang tao naman na, mangumpisal man po na, anong liugan man naman sa kiton. Kinsa tinon nga lagad sa Dios, pastor na dili pare, pastor nga pare. Nganong kaso man ang tao babae ug lalaki, pero dili pasugod ang simpan sa same-sex marriage, lalaki, babae. Na magiging ariyan sa langit, nabay impierno, nabay purgatorio. Nganong manguros man ang mga Christians, unsa man ang kaluwasan, unsa man ang maluwas, unsa man ang reliyon, makaluwas ba ni? Kaya ang laing sikta mingon nga reliyon makaluwas pero mangdani. Unsa may tuyo? Masig kini mo ilang tuyo, ako masahon, ha? Muna tuyo nila, kaya according to them, ang reliyon dili makaluwas. Pero unsa ilang tuyo? Kini, kamo na rin paminaw, ha? Mao gini gitudlo ni San Pablo. 1 Timoteo 6:5. Kung walay hunong nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot, naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Pwede nindota gid ang reliyon, negosyo, no? Kaya mga igsoon, kung musulod ka drugs, mahimo kang drug lord, takpon ka. Kung maghimo ka gambling o mahimo kang gambling lord, takpon ka. Pero alay ka sa praise the Lord, way dako. Kung nagmindot nga negosyo ang praise the Lord. Eh, may dako. Gambling lord, takpon. God lord, takpon. Dire sa praise the Lord, kaya way dako. Pangita lang Katoliko, wak kabalo, kaya rumadala sa inyong grupo. Mga kita, mga Katoliko, simbag yun matag Domingo. Ayaw sige pangita kwarta kay adlaw na sa Ginoo. So dinhi masabtan nato. Nganong mudamot ka sa mga santos, kanong mag-celebrate All Saints Day, All Souls Day. Unsa kaluoy, nganong nata ribulto sa mga santos, kanong kualok ka sa ilang mga ribulto. Nganong magpista man ta. Ang uban dili mo to pista pero mo sikreto pa pista. Nasakpan na mo sa panabosente sa badista na pista. Among Ginoo, pista lagi. Pansit na ako gikaon bro. Pansit lagi. Ngano mo kao man tagbaboy? Nasa Old Testament kinili man na. Ngano mo kao man tagdinuguan? Nabaginat bisan sa Old Testament? Ngano mo inom man ta pero dito magkubo-kubo? Nganong Domingo man na itong sisimba di man Sabado? Ngano mag-celebrate man tag-Kwaresma? Ngano mag-usap-usap ang pizza sa Kwaresma? Ngano muhalat man ta? Ang uban, nagkay kay ginalaran, pero nagkong pinangayuan. Lord, natagi kong 10,000, pero muhalat sa simbahan, ngita ng 5, diba 6, 20 ang mamunat. Anong doon na nisupak sa simbang Katoliko? So, mga iso, no? So, 50 ni mga isoon, na religious ni nga presyo, dili ni negosyo. Yan ay yung sa pulos pangutana, 100, no? Apa isa bro? Okay, napaisa pangutana, bro?
ang pangutana mo gyapon si Nick Sumili. Ingon ang siktang tinukod sa tao ngano daw ang pangulo sa simbahan si San Pedro man sumala sa Colossians 1:18 si Kristo may ulo sa simbahan nga mao iyang lawas. Salamat sa tubag. So, salamat sa pangutana. May suon ang simbahan lawas na ni Jesus. Atong Colossians 1:18, managing mo dito. Lumasaw na to para makakonek o makarelate ang atong makaisuna. No? Kung ganong si San Pedro may pangulo. Okay. So, gingon din Colossians 1:18. Si Jesus Christ may ulo sa iglesia. Gingon din siya ang ulo sa iglesia nga mao iyang lawas. Iglesia, church sa English. Siya ang unang lagatog kinabuhi sa lawas, siya ang unang gibanaw sa mga patay, o siya ang maguna sa tanan. So si Jesus Christ mo iulong sa iglesia. So mga igsoon, Si Lord Jesus, siya ang tawag o invisible head of the church. Siya ang pangulo nga dili makita. Si San Pedro mao ang gitawag o ang Pope mao ang gitawag og visible head of the church. Ngano? Tungod kay pagbilang ni Jesus sa kalibutan, iya ning gibilin ni San Pedro. Nabanas ba lang kasulatan? Ato basahon ang San Juan 21:15 ngadto sa 17. Gingon din Uman sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong paggigugma sa uban? Siya mitubago, Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Katulong na kay gayon mga igsoon, mingon si Lord Jesus, ati mana ang akong mga karnero. Unsa man mga karnero din ato basahan mga igsoon nga mo ni ang katawan sa Dios. Salmo 79:13. Ang karnero nga gipasabot nga ipatima ni San Pedro mao ang katawan. Ingon din unya kami ang imong katawan, ang karnero sa imong panon. So mag-ingon sa atong Ginoo, ati man ang akong mga karnero, ang ipasabot niya ati mga ang akong katawan. Kaya mubalik naman siya sa iyang ginarian. Muna mga ison, si Jesus Christ mo siya ang invisible head of the church. Then si St. Peter, siya ang visible or ang visible head of the church. So thank you very much. Pangutana, no? Kaya natin tabi pangutana, bro? Okay. Okay, so basig na pa yung mangutana, no? Kanang personal job na mangutana, no? Kaya ang siyempre kung katulad ng defenders, no? Kanabang anda, mudawat sa iyong mga pangutana. Bisa mo sa iyong pangutana, no? Ang ato ang kauban si Bro Chris Masol, mutubag sa inyong pangutana. O niya, ganing ato makagsunan ni Katoliko, kung magsangyaw na, di na sila mudawat ng pangutana. Pero kita ng mga safety, mangita patag mga tao nga mo'y personal yun nga mangutana. So Ikson, so basig na pa mo yung pangutana, karon matubag na sa person, no? Wala itipili ini, Katoliko man ka mangutana, o di ka Katoliko, dawato ng imong pangutana o tumagon sa kanang iligsuon ng pagtubag ang imong pangutana. So, basig na yung mangutana. Thank you for watching. So, Okay. putol-putol lang ito ang microphone, no? Mga Ikson, sayo ka na tunay kapin sa 50,000 ka mga reliyon karon o mga sikta na mibuto sa kalibutan, no? Sa 50,000 ka mga reliyon karon. Inapinig sa 50,000 ka mga reliyon, pulos yun sila registrado sa Securities and Exchange Commission. Mo nang hinungdan na anong sayo ka kinsay magtutukod sa mga reliyon, sa iyang reliyon, o kanusa gitukod, o gasa dapit gitukod. Nga naman, kay registrado na sa SEC. Kung registrado gani sa SEC, ang iyong pundok, dali lang ng mailhan, o kanusa, o kinsa, o gasa dapit na gitukod. Nga naman, kaya kung magparesyo ka pundok, kinahanglan man din ang pangalan sa magtutukod. Anangitan, mutukod tapos sa ka-organisasyon. Nga ato nang iparehistro sa SEC. Na ang ato ang gobyerno, mangita malaki sa magtutukod. Hindi asap dapit na tukura o kanusa na tukura. Muna nga, kita mga Katoliko, kapalo kita kanusa na tukod ang ilang pundok. Pero,
ang atong simbahan nga gitawag na itong Romano Katoliko, wala gilain magtutukod mo gibaw yun si Ginoong Jesucristo. So mga igsoon, magkita sa 60 mil ka mga pundok. O matod pa si Bro Chris, na dining sa 60 mil ka mga pundok karon, di kan yun na sa Katoliko. Di ka na sila sa Katoliko. Di man ha, ang tanang reliyon nga migawas sa simbahan Katoliko o kaning niboto ng mga reliyon karon kapin sa 60 mil ka mga reliyon karon nga record sa Security sa Exchange Commission, di kan yun na sa Katoliko. Na naman kaya ang unang iprotesta sa simbahan Katoliko mauman isa gani si Martin Luther nga usa ka paring Katoliko niya itong tuig 1517 dito na sa Germany. Mana nga ang tanang mga protestante di ka na sa Katoliko, mana si Martin Luther gitawag og Mother of Protestant Church. So di man na mga igsoon kini sa 60 mil di ka na Katoliko. Unya, sayon pa mo mga igsoon nga kining sa 60 mil ka mga pundok na di ka sa Katoliko, maura po di sila ang magbahin-bahin sa Katoliko. Di man ha? Kining sa 60 mil ka mga pundok nga gikan sa Katoliko, maura po na nagbahin-bahin sa Katoliko. O si San Pablo nagpasigaan ka nato, buhat o matod pa sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 17, ngadto sa 18. Timanan na ito mga igsoon, sa 60 mil ka mga pundok, ang usara gid ang ilang gibahin-bahin. Sa 60 mil ka mga pundok karon, usara ilang gibahin-bahin. O unsa man pundok ang gibahin-bahin, o pila ka pundok ang nagbahin-bahin sa usa ka pundok, sa 60 mil. Unsa man pundok ang gitabanan pagbahin-bahin, sumala sa record ang simbahang Katoliko ra gibahin-bahin. Unsa na to pag-prove nga ang simbahang Katoliko gitabanan pagbahin-bahin? Una, ang simbahang Katoliko ang iyang membro sak-on sa Jehovah's Witnesses sa iyang balay wali-walihan. Ang simbahang Katoliko ang iyang membro adto sa Iglesia ni Cristo wali-walihan. Ang simbahan Katoliko ang iyang membro adto sa SDA wali-walihan. Ang pangutana, unsang punduka ang gitabanan pagbahin-bahin, walay lain ang simbahang Romano Katoliko. Og matod pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa 18, o sa gingon San Pablo kabahin sa maong magbabahin. Ngayon siya, mga igsoon, nangyoon ko kamo nga magbantay magligay kamo nga atong mga tao nga mobahin-bahin kaninyo ug musabok sa inyong pagtuo ug musupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. So dunay magbahin-bahin ug dunay bahin-bahin. Mao na nga walay laing pundok ang gibahin-bahin ug walay laing pundok ang nagbahin-bahin ang mga Protestante ra gyud nagbahin-bahin sa Katoliko. Unya, ang mga Katoliko nga kulang sa kahibalo, mao ni ang ipahimangno ni San Pablo sa 18. O sa gingon, kaya nagbuhat nining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundi ila lamang kaugalingong kailigron. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi silang mga matahom o mga malimbungong mga pulong. Pagkaklaro, kinsa ang mga inosente, kadtong mga Katoliko nga dili taon magtuon. Kinsa ang mga inosente, kadtong mga Katoliko nga dili musimba lag magulan o magbagyo, maglinog o magbagyo. Mao na mga inosente nga kinsay magsangyaw o mga matahon nga pulong, kuyaw kayo, maayo kayo mo istorya, ang nagbahin-bahin, kinsa sila mao ang mga Protestante. So mga igsoon, karong tataw kayo mga igsoon ha, pero tanaw na to ang kasaysayan. Pila man gyud sa simbahan ang gitupo ni Kristo, ang tubag usa ra gyud. Usa na to pag-prove nga usa ra ka simbahan ang gitupo ni Kristo, sumala sa Biblia o referensya. Sa Biblia, matod pa sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ngadto sa 19. O sa may gingon din ni Kristo ngadto kang San Pedro. Atong basahon mga igsoon aron maklaro kung pila gyud kasimbahan ang gitukod ni Kristo. San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ngadto sa 19. Gingon din usa sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili makapuntong nini.
Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. So pila ka simbahan ang itugod? Usara kay ang pulong nga gigamit ni Kristo singular, akong simbahan. Wa pasabot, usara ka simbahan ang itugod ni Kristo kadtong simbahan nga iya diyong tilokod. So kining simbahan na gipasaligan ni Kristo nga bisan pag ang kamatayon dili makabuntog nini, nagpasabot nga bisan pag daghang mga tao nga gustong moguba sa simbahan dili makabuntog sa maong simbahan. Munang sayop ang ilang pagtudlo nga nahano ang simbahan, nawala ang simbahan, human mamatay mga apostoles. Iksoon natin pa ni Kristo, bisan pag ang kamatayon, bisan pag ang ganhaan sa impyerno dili makabuntog. So kay di man mabuntog mo nang nagpadayon ang simbahan ng gitukod ni Kristo. 19, o sa gingon ni Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ditugyanan og mga yawe. Nganong mga yawe man ang ipulong, ang pulong nga gigamit ni Kristo? Tungod kay ang simbahan nga ditugyanan ni Kristo mga yawe, maora po na makaapre sa gingharian sa langit. Nanong mga yawi man ang gihatag ni Kristo nga simbahan? Kay matod pa sa San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 2, ningon si Kristo, ayaw kamo kagoon, salig kamo sa Dios, ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa atong amahan, adunay daghang mga lawak. So daghang mga lawak. Kung dili pa ni tinuod, dili ko ta kamo sultihan. So daghang diay mga lawak ang balay samahan ng mga langit. Mo nang daghang mga yawe ang gihatag ni Kristo diha sa iyang simbahan nga iyang gitukod. So kining simbahan nga gitukod ni Kristo, gitagaan og yawe busa ang simbahan lamang nga gitukod ni Kristo mao'y makaabli sa mga puntahan sa langit. So mga igsoon, importante gayud nga magpasakop ta sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga naman kay naay mga yawe diha. Ang simbahan Katoliko ramo ay mga yawe. Ang ubang mga pundok wala yawe. Munang di na sila kaabli sa gingharian sa langit. Munang ayaw mo pasakop yan ang dili tinuod kasi simbahan dito po ni Kristo. Kay si San Pedro magtagaan ni Kristo mga yawe, wala na magpadupliket aron ihatag yapon-apon sa 70 mil ka mga pundok. Munang igsoon, no? Klaro kataw kayo na ang Katoliko ra gyud ang naay mga yawe. Busa ang mga Katoliko ra gyud makaabli sa langit. Mo nang magpasakop ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo aron makasulod ka sa gingharian sa langit. So basig natay pangutana kay si Bro Chris no naapas siya. So Katoliko man ka o di Katoliko, so pwede mong mangutana. Kasi may mangutana diya mga igsoon, no? So, mangutana mo kay nasa si Bro Chris. O na nga, kahit mangutana, ay mo kaulaw kay nindot ni mangutana. Nga naman, kung mangutana ganyan tao, gusto siya makakatulog masayod sa kamaturan. Kaya kung di ka mangutana, kung saan nato pagkahibalo, pagkasayod sa kamaturan na atong gitalibgan. Usahay, kita mga Katoliko mga igsoon, no? Kita mga Katoliko, kusok kay mangutana diya sa mga pastor na dili pare. Kung imong tanaw ang Biblia, ang mga pari ra gyud gitagaan o gitahasan sa Ginoo nga mo'y mutudlo sa mga tao. Atong basahon nga ang mga pari pa maulang ng tagaan sa Dios o kanang paghatag og kanang pagpasabot kabahin sa iyahang mga pagtulunan. Atong basahon ang balaang kasulatan. Matod pa sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 7 nagingon din ng mga igsoon. Malakias Kapitulo 2 versikulo 7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So kinsa ang mga tao nga gitahasan o gisugo sa Dios aron sa pagtudlo kanato kabahin sa pagtulunan sa Ginoo, ang mga pari ra gyud mga igsoon.
Muna kung doon na tayo mga kalibog, mangutan na ta sa pare. Ayaw din sa pastor na dili pare. Okay lagi ang pare, kailangan gamay raman ang atong makaparihan na dagang schedule, usahay mabisi, munang naggrupo, nagbuhat og usa ka katilingban, pundok, nga gitawag og Catholic Defenders, aron ang maong grupo mao'y tahasan sa pagpanalipod at pagtubag ngadto nga tawo nga gusto makakaton sa pagtulunan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.